At dahil nga sa katigasan ng ulo nitong si Annalyn ay magbubunga ito ng hindi maganda. Kahit na pinigilan kasi siya nitong si Doc Lyndon ay magpupumilit pa rin siya na gagawin niya ang kanyang tungkulin sa kabila ng meron na nga siyang mga sintomas at hindi na maganda ang kanyang kondisyon. Ipilit niya kasi na kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin. Hindi siya nag-aalala sa kanyang sarili. Masyado siyang matapang. Sinabi niya dito kay Doc Lyndon na mamamatay siya. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang matatag na doktor. Ngunit noong mga time na makita na nga niya ang kanyang sarili na meron na ngang dugo pagkatapos niyang mag-ubo, ay dito na siya lubhang nag-alala. Nga ni Doc Lyndon ang mga pangyayaring iyon. Sinubukan pa niyang itago sa kanya. Subalit sinabi ni Doc Lyndon na huwag na niyang itago dahil nakita niya ang lahat-lahat. Ang kailangan niyang gawin ay kailangan niyang tatagan ang kanyang sarili at makinig sa mga payo nitong kay Doc Lyndon. Sinabi niya na hindi siya iiwan at gagabayan siya nitong si Doc Lyndon. Kailangan niyang palakasin ang kanyang sarili at magpahinga muna. Kalimutan na muna niya ang mga pasyente dahil siya rin ay pasyente na rin. Magdasal na lang umano siya at huwag na rin siyang masyadong mag-alala dahil paparating na rin ang mga gamot na galing sa ibang bansa. Sa kabilang banda, ito nga si Moira matapos nga malaman ang chika na maging itong si Annalyn infected na rin dahil nilalagnat na ikwento kasi nitong si Nurse Karen. Agad din tinawagan nitong si Zoe at tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari dahil sa wakas umano ay kapag natuluyan umano itong si Annalyn ay wala nang hadlang sa kanilang mga plano at hindi na nila kailangang magpakahirapan na kunin ng Apex dahil wala nang ibang kaagaw itong si Zoe kung mamamatay nga ito si Annalyn. Subalit hindi natutuwa ang kanyang anak na si Zoe sa mga pinagsasabi ni Moira. Sabi ni Zoe, bakit nagawa niyang sabihin ang mga ganoong bagay kahit na buhay na nga ang nakataya. Hindi naman niya na naisin na mamatay ang kanyang kapatid na ito nga si Annalyn. Napamahal na rin siya rito kahit na alam niya ang katotohanan na hindi nga niya ito totoong kapatid. Naging mabuti naman kahit papaano itong si Annalyn sa kanya. Kaya hindi niya hinangad na mamatay itong si Annalyn. Ni RJ ang mga pinagsasabi ni Moira tungkol sa kanyang anak na si Annalyn. Kaya naman galit na galit siya sa kanyang dating asawa na si Moira. Sinabi niya rito na kahit umano ay wala na siya sa kulungan ay ugaling kriminal pa rin itong si Moira dahil imbis na maglulungkot sa nangyari sa kanyang anak ay mas hahanga rin pa nito na mamatay at matuluyan na lang itong kanyang anak na si Annalyn. Nabihan siya ni RJ na tumigil siya sa kanyang mga ilusyon dahil hindi mamatay ang kanyang anak na si Annalyn dahil matapang yun at natitiyak niya na lalaban si Annalyn sa pagsubok na kanyang kinakaharap. Maaring mauuna pa daw umano si Moira sa impyerno. Samantala, hindi mapalagay si RJ at hindi siya mapakali hanggat wala siyang ginagawa kung kaya't naiisip na lamang niya ngayon ay kailangan niya pumasok sa loob ng San Ricardo. Kailangan niya mag-volunteer alang-alang na nga sa kanyang anak na si Annalyn.